Hey, what's up mga idol? Marami na naman tayong pag-uusapan dito sa video natin ngayon. Well, bago natin masilayan ang mainit na bakbakan ng Gilas Pilipinas sa inaabangan na FIBA World Cup, abay, suportahan muna natin ang karera ng Rain or Shine sa Williams-Jones Cup na magaganap nga yan sa bansang Taiwan. Well, ngayong araw nakatakdang umalis ang team ni Coach Yeng Giao. At bukas ang kanilang debut game kontra yan sa Chinese Taipei. Hindi pa sinabi kung anong group, pero basta Chinese Taipei yon. Kabilang sa lineup ng Rain or Shine ay sina Reynam Batak, Anton Asisio, Sante Santillán, Andre Caracat, Gian Mamuyak, Sean Ildefonso. Well, present din dyan ang mga veteran na sina Gabe Norwood, Jewel Ponferrada, Bo Belga, gayon din sina Junard Clarito, Mac Bello, Nick Dimusis, Mark Borboran, of course, ang dalawang import na sina Ange Kwame at Nick Evans. Ang Rain or Shine kasi ang pinadalang representative ng Pilipinas para sa Williams-Jones Cup na magaganap nga doon sa bansang Taiwan. Well, ayon nga mismo kay Nick Evans na hindi pa niya kilala or alam ang kalaban pero nakahanda na siya sa maging bakbakan nila doon. Magsisimula ang laban bukas hanggang August 20. Mahaba-habang bakbakan to para sa Rain or Shine. Well, ayon nga mismo kay Coach Yeng Giao na gusto niyang depensahan ang kanilang titulo na huli nilang nakuha noong 2019 na hawak ngayon ng Mighty Sports. Well, dito naman tayo sa ating Gilas Pilipinas mga idol ay medyo hindi magandang balita to para kay Kai Sotto. Dahil yung kanyang resulta sa kanyang injury ay nananatiling unresolved pa rin. Ibig sabihin ay wala pang inilabas na resulta ang mga doctors na sumuri sa likod ni Kai Sotto. Inaasahan sana natin na kahapon malalaman kung makapaglaro nga ba etong si Kai Sotto para sa ating Gilas Pilipinas. Pero wala pang binigay ang mga doctors na resulta sa kanyang MRI. So still in the air pa rin, no? Wala pang kasiguraduhan na makapaglaro nga ba etong si Kai Sotto para sa ating Gilas Pilipinas. Nakakapagtaka lang kasi dito mga idol sa nangyari kay Kai Sotto dahil yung MRI result kasi hindi naman matagal yan eh. Madali lang ma-detect yan. Ba't ganito katagal? Sa ngayon kasi ay hinintay na lang ng SBP ang clearance mula sa mga doctors bago nila palalaruin. So, yung NBA nga ilang araw lang malalabas na agad yung resulta ng kanyang MRI, di ba? Hindi talaga pwede na hindi makapaglaro si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas dahil wala nang kapalitan si Junmar Fajardo sa sentro. Hindi pwedeng ilagay sa sentro si AG Edo dahil bagay nga talaga sa kanya ang power forward. So, kailangan bago ang tune-up games ng Gilas Pilipinas kontra yan sa Mexico, Montenegro at syempre ng Ivory Coast ay dapat may resulta na sa medical ni Kai Sotto para magamit talaga siya sa malalimang bakbakan. Lalo't hindi basta-basta itong kanilang makaharap sa tune-up games. May mga NBA players din dito. Sa ngayon kasi ay nakapag-practice naman si Kai Sotto noong Miyerkules pero soft pa lang yun. Sa labas pa lang siya madalas tumitira. Hindi siya tumalon, baka lalala pa yung kanyang injury. Some people say na hayaan na lang si Kai Sotto. Total, nandyan naman daw sina AG Edo at Jordan Clarkson. Well, sa totoo lang kasi mga idol, kung gusto talaga nating manalo, kailangan nandyan si Kai Sotto eh. If ever walang Kai Sotto, malaking butas kasi sa depensa ang may iwan nito kung hindi siya makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Yes, nandyan naman si Junmar Fajardo pero iba pa rin kasi yung presensya ni Kai Sotto eh. Presensya niya sa depensa, block shot, yung kanyang alley-oop shot, lalo na ang kanyang pagiging playmaker nito, yung kanyang pagiging rim protector, na pwedeng makailang sa kalaban kung susubukan nilang pumasok sa ilalim, di ba? Kapag kasi ilagay natin si AG Edo or di kaya si Japet Aguilar sa sentro, ninipis kasi ang ating power forward at small forward. Hindi sa inahype ko si Kai Sotto mas makakapalag kasi tayo kapag nandyan si Kai Sotto. 7-footer yan eh, shot blocker yan. At hindi rin pwedeng i-pressure si Fajardo at AG Edo sa ilalim dahil injury prone nga sila. Nandyan din yung experience ni Kai Sotto sa banggaan sa mga malalakas na big man. Yung experience niya sa Australia, NBA Summer League, Japan B-League, sapat na yun. Maganda kasi dito ay confident nang tumira ang mga winger
lalo na si Jordan Clarkson beyond the arc ng 3-point area dahil meron tayong rebounder. Maganda kasing tingnan ang Twin Tower, Kai Soto at AG Edu. Ilang araw na lamang ay magaganap na ang ating pinakahinihintay na big event na FIBA Basketball World Cup. Hindi tulad ng ibang liga ay taon-taon nating makita. Ang FIBA World Cup kasi ay magaganap lang ito every 4 years. At ang maganda pa dito sa bansa gaganapin ang laban. So since dito sa bansa magaganap ang laban ay natural lang na maghanda tayo para hindi tayo mapahiya sa sarili nating bansa. Well, good news naman ay tinapos na nga ang mga drama ng ating Gilas team dahil present na nga sa practice na Kai Soto at Jordan Clarkson. Ayon kay Coach Chot Reyes na nakita umano niya kay Clarkson ang excitement na ipresenta ang ating Gilas team. Nakikita umano niya sa practice na tila ba ganado ang Utah Jazz star. Well, hindi natin may pagkaila na malaking factor si JC para sa ating Gilas team. Well, we're just preparing for our next practice. Kagaya ng nireport nyo first practice kahapon with the team si Jordan Clarkson. So nakasali si Kai Soto pero for now a slight light shooting lang siya and some 5-on-0 work, hindi pa siya nakakapag full contact practice. Yun ang hinihintay natin, yung clearance ng doktor kung makakasama na siya sa talagang pakmakan na ensayo. Oo. Coach, so kailan po natin ine-expect yung paglabas ng clearance? Kasabay na to yung MRI result ba na hinihintay natin for Kai? Yes. Sinabi nila kasi na meron silang MRI sila, so we just want to get gusto lang namin makita yun, makita lang ating doktor ng sarili nating team doctor or tayo na mismo magpapa-MRI sa kanya kasi yung SPP gusto nila siguraduhin bago umpisa that okay si Kai. Ayaw natin siyang isabak sa laban na meron siyang that there is meron siyang hindi siya 100% kasi alam mo na so that hindi maging liable ang SPP for just in case may mangyari in the future, right? So naninigurado lang ang SPP. Yan. Oo. Actually, before, of course, we're going to ask you po about Jordan Clarkson. No? Pero since nandito tayo sa mga usaping injury, kamusta po si Scottie Thompson ang point guard po? Dapat. Kasi di ba na-injure din yon last month sa Europe. Yes. Si Scottie, week by week siya ina-x-ray at ina-MRI yung kanyang fracture every week to see the progress of the healing. Pero continued pa rin yung kanyang pagpapakondisyon, tumatakbo siya. Hindi lang talaga niya nagagawa, humawak ng bola. Hindi siya nakakahawak, hindi siya nakakapag-shooting. Yan yun ang malaking problema namin. So, I think we will take a look again by next week. Kung hindi pa talaga 100%, we might have to make a difficult decision. Kamusta